Hi plant people, good morning and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So ngayon guys ay tatanggalin ko na tong DIY plastic ko. Ayan o. Kasi ang pangit na niya guys, sira na talaga siya. Ayan. So gagawin ko, papalitan ko na siya. Ayan, pero ngayon tatanggalin ko muna and siguro maghahanap ako ng pwedeng pangpalit sa kanya. Kasi wala pa ako nare-ready guys na pangpalit sa kanya. So bali tatanggalin ko lang siya para yung succulents natin dito, mahanginan siya guys. Kasi natatakpan na talaga siya ng plastic na to. Kasi tinanggal ko na siya and sira na kasi guys yung mga tali nila. Kasi ito bulok na siya o nasisira na siya. Oh, bilis na niyang masira. So, ayan. Tatanggalin ko muna to guys. Tapos ipapakita ko sa inyo later. Kasi hindi ako makapag-video kapag tinanggal ko to na nag-video tayo guys. Kasi, ayan o. Kailangan kong tanggalin to isa-isa. Kasi nakaano to dito sa gilid. Ayan. Ayan yung itsura nila guys sa ilalim mo. Ito kasi guys napapansin ko nagkaroon siya ng ganyan no. Yung ating Sedum aurora. Kasi natatakpan siya nito. Bali, siguro sa sobrang init, tas nakakadikit to sa niya, oh. Sa leaves niya. Ayan siya, diba, oh. Ayan, oh. Ayan. Dumidikit sa leaves niya. Naluluto siya. So, kaya naisipan ko na lang na tanggalin na to. Para hindi siya din masunog. Ayan, oh. Sayang naman, guys. Ang ganda-ganda na niya, oh. Nagre-red na talaga. So, ayan, guys. Tanggalin ko muna to. So, ayan na, guys. Yung itsura nila. Ayan. Ayan, natanggal na natin yung plastic. Yan, nilagay ko na dito sa labas. Para hindi na makaharang. So, ayusin ko rin to guys. Kasi, medyo magulo na talaga sila. Yan, ayusin ko yung mga sabit-sabit natin. Para maganda tingnan. Yan, kasi yung iba nito guys, ng mga hanging natin ay nandun. Yung mga ele natin. Ayan, doon ko sila guys nilagay. And kapag naglagay ako dito ng plastic ulit guys, doon maglalagay na rin ako para kapag tag-ulan guys ay hindi ko na sila doon gagalawin and hindi na sila doon mababasa. Kasi kapag sobrang ulan na naman guys magkakasakit na naman guys yung mga LN natin doon. So nakakalbo sila guys. At kapag nakalbo sila, namamatay po yung ibang stem. So nagkakaroon sila ng sakit kapag nasusobrahan sila sa ulan. So ayan guys. Aayusin ko to. Pero isa-isa ko muna sa inyong papakita. Ayan yung itsura nila dito. So, nadilig ko to kanina. Ayan, binigyan ko sila ng water kasi sobrang tuyo. And lumalaki na guys yung mga nabuhay natin sa leaves. Oh. Ayan. Sinadya ko talaga yan guys na ilaglag yung mga leaves nila. Ay, nalaglag yung isang leaves. So, ginaganyan ko lang yan guys. Tapos ito, Sedum aurora, hindi ko na siya ginagalaw. So, alam niyo ba guys, yung nakita ko nang itim yung stem niya. Sayang. Yung pinaka-dati ko pa na aurora. Pero yung leaves niya guys, so ang ganda. Pero na ayan, nasave ko yung pinaka-top niya. Ito yung aurora natin na galing kay Ma'am Jenny Lynn. So, hindi siya naglagas. Nung dumating siya sa atin, nilagay ko siya dyan. And wala, hindi siya guys, nag-mushy leaves. So, ayan. Ito din yung ating Calico Kitten. Ayan. Di ko alam kung may roots na siya. Pero, ayan yung itsura niya guys. Tinidilig-dilig ko lang siya palagi. Ay hala, na sunburn na siya guys. Ayan, ito yung mga naputol na patay na. Sana mabuhay ko tong Calico Kitten na to guys. Napakatagal ko nang gustong makabuhay nito. Kasi palagi akong nabili-bili. Tapos, nawawala. Ayan. So, ang hirap niyang buhayin guys. Iwan ko sa inyo kung nabubuhay niyo yung Calico Kitten sa inyo guys. Pero sa akin talaga hirap ako. Di ko alam kung bakit. Yan, siguro guys, itatago ko siya dun sa area na shaded lang muna. Kasi dito na shade, medyo shade sila dito guys. Pero sobrang init talaga dito kapag tanghali. Yung alinsangan ba? Yan, pasensya nyo na guys yung aso namin, napakaingay. Ayan, ito yung propagation ko guys ng Mendozae, Marinee. Halo-halo na guys. Ito yung pot ng ating variegated Marinee. Kaso lang yung Marinee ko guys na variegated. Ayan na lang yung natitira oh. Yan na lang guys. Unti-unti siya guys nalulusaw. Sa inyo ba, nabubuhay nyo ba yung nyo? Yung Marinee nyo na variegated? Siya, nabubuhay ko naman siya dito sa akin guys. Kaso lang mabilis siyang matuyuan ng leaves. Tapos, mabilis siyang,
ma-sunburn kasi nga ano siya oh, white na white talaga. So siguro ito ilalagay ko din to sa shaded area, sa bright shaded area para hindi ma-sunburn yung ating Marinade and baka mapalago din natin guys yung ating Marinade na variegated. So yun na lang kasi guys yung natitira oh. Yan, sayang. Tapos ito yung ano, tingnan nyo guys oh, sunburn na pala siya. Ito yung propagation ko ng, hala, yung doggy style ko guys, sunburn na pala to. Akala ko okay lang siya. Nakaraan kasi okay naman siya. Bago lang siya ma-sunburn no. Ayan, so, grabe na kasi guys yung init ngayon. Kawawa yung mga succulents natin. Ayan, so ito naman yung ating na top cut before na ano, ito na yung ano, pinaka-heads nila guys, yung ating RZ. So, yung pinaka-mother plant niya ay nandun banda. Napakarami niyang babies. Diyan banda guys. Ito ata yun. Itong pot na to. Ayan, tapos, ayan yung pinaka-top nito guys. So, ayan, yung dito banda, namatay. Bali, ito yung heads niya guys. So, na save ko. Ay, hindi. Lipropo na lang ata yan. Ewan ko ba? Wala na ata guys, namatay yung dito banda kasi nagkasakit siya guys. Nagkaroon siya ng itim na spot sa ano, sa katawan. Tapos ayun, hanggang sa namatay siya. Ayan, so yan, marami siyang babies dyan. Yan yung mga lipropa natin ng mga nilalaglag dyan guys. So ano lang din yan nila yan guys, leaves nila sa pinakailalim. Tinatanggal ko, tapos nilalagay ko lang dyan. Tapos ayan, ayan o, napakadali lang nitong alagaan. And stress siya ngayon o. Ayan. Tapos, yung ano natin, Philippica, ayan. Ito, yung Philippica natin na, ano, manipis na siya, guys. Hindi ko to kasi tinitingnan eh. So, ayan. Ngayon lang tayo nakatingin-tingin. So, bali, kapag nagdilig kasi ako, binubuhusan ko lang sila. Hindi na ako tumitingin. Kaya kung mapapansin nyo, napakaraming dry dyan, guys, na leaves. So, hindi sila na lilinisan. Kasi dito na area kasi guys, nung naglagay tayo ng plastic, napakahirap na dumaan kasi ano, nasasabit yung ano, yung ulo ko doon sa plastic. Tapos kapag may ipit ako, yung clam na ipit, ko nakaka-clam din doon sa ano natin, sa nakatali doon sa plastic natin. Kaya naiinis ako, hindi ako masyadong napunta dito kapag nadilig lang talaga guys. Ito na rin yung ating Mendocay. Ayan. So, kailangan to ng dilig. So, dito lang kasi ako guys nakapagdilig ko. Simula dito hanggang doon. Ayan. Binuhusan ko lang sila kanina. So, ito bubuhusan ko din to guys. Ayan. Ito na yung ano natin guys. So, kinuha na ng cuttings ng Mendocay. Ayan na siya. Ang dami niyang babies. Ayan. So, diba? Kalbo yan guys. Nung kinuha na natin siya ng mga cuttings. Tapos ngayon, ayan. Marami na naman siyang heads. Tapos yung mga, ano, lipropa, lumalaki na rin, no? Ayan, mga maliliit na yan, mga lipropa yan. So, dito naman banda yung ating Chukumon stone. Ayan, guys, makapal na yung Chukumon stone natin. And, nakaraan, pumunta ako dito, tapos nagtanggal na naman ako, guys, ng mga leaves sa pinaka-bottom nila para, ano, ma-propagate natin ulit. Ayan, mapuno na talaga natin itong pot na to. So, ayoko na mag-cut kasi gusto ko na silang mag-trail. So, puno na din naman kasi guys yung pot nila. And gusto ko na lang silang palakihin tapos pa-trail ko sila. Kasi, favorite ko din talaga to guys, si Chukumon stone. And, ano na siya, lumaki na din siya kasi oh. Ayan, so hayaan ko na siyang humaba para mag-trail. Tapos, gagawin ko na lang pag magpo-propagate, leaves na lang guys. So, mabilis lang naman siyang i-propagate sa leaves. Ayan, kung mapapansin nyo yan, mga leaf pa lang yan guys. So, mga leaves lang yan dyan sa pinakabota nila. Tapos, ano, tinatanggal ko lang. Yan, kunyari, ito. Tatanggalin nyo lang yan guys. Yan, laglag lang dyan. Yan mabubuhay na yan dyan. Naglagay din ako dito ng konti. Ayan, galing siya dito. Yung isang pot natin nito guys, ay nandun banda sa kabilang, kabilang edge ng ating greenhouse. So, ayan, ito yung mga tinanggalan ko nakaraan din guys. So, ayan. So, diba lumalaki na sila? And, ang ganda ng color nila guys. So, yung may mga problema dito guys, dahil sa sunburn, ay aayusin ko rin. And then, nakapagwalis na ako dito So,
magre-rearrange na lang ako ng konti. Tapos yung dito ayusin natin. Kasi yung mga Purple Delight ko talaga guys. Tingnan nyo oh. Ang ano talaga ng kulay nila guys. As in yung kulay nila ay yellowish na. Hindi ko na alam kung bakit ganyan sa sobrang init guys. Ayan o. Kaya yung karamihan na Purple Delight natin, nagsiliitan sila. Yung mga leaf propagation ko guys na malalaki na sunburn. Ayan. So, hindi ko naman sila guys tinatanggal sa area na to. Kung ano natatanggap nila na sunlight before. Ay, nagbago na rin yung ano ng sunlight kasi guys ngayon. Bali, nafu-full na sila dito talaga. Kaya nanibago siguro yung ating mga Purple Delight. Kaya ganun yung nangyari. So, sayang kasi pinaparami ko ngayon si Purple Delight ko guys. So, sana maayos ko siya. Mamaya maayos ko din siya. Ayan. Ito din yung isang pot ng ating Mendoza. So, alam nyo guys, nagkasakit to. Kaya ginawa ko, binudburan ko siya ng DE powder. Ayan. Yung mga white na yan, DE powder yan guys. Kasi ang nangyari sa kanya, nagsilusaw yung mga babies niya. Ayan o. Ayan, kung mapapansin nyo, yun pa yung mga tinuyuan niya guys na ano o. Yan yung nalusaw na leaves. Tapos ayan, natuyo na siya. So, hindi ko na rin siya diniligan. Ni-spray ko pa rin siya guys kapag tuyo na siya. Pero hindi ko na talaga dinidilig. Ayan pa guys o. Ayan o. Ayan. O, yan. Ganyan yung nangyari sa kanya. Buti na lang natuyo na. So, kung pinabayaan ko siya guys, ang mangyayari dyan ay uubusin niya yan. Yan, buti na lang na nakita ko siya agad at nalagyan ko ng DE powder. So, ito yung pinagkuhanan natin ng cuttings ng trailing jade. Ayan, yung trailing jade ko dati na namatay. So, ito na lang kasi yung natira guys. So, ginawa ko, kumuha ko ng cuttings kasi nagtitrail na to guys eh. So, kinuhanin ko siya ng cuttings para maparami ko ulit. So, ayan na siya guys. Nagkaroon na ng baby. Ayan yung kinatan natin. Ayan, ito din. Daming baby. 'Di ba kapag kinakatan kasi ito guys, marami siya magbigay ng baby. Yun nga lang, hindi rin kasi natin guys masabi yung succulents natin. Kahit mabait yan guys, mabait yan dito sa atin, mabait yan alagaan, mabait sa atin. So, hindi rin natin masabi kasi dumadating talaga yung time na kapag nagkasakit sila may hirapan tayong i-save sila. Lalo na kung nag-iinarte na sila guys. Yun. Kasi ito, mabait lang siya guys. Kaso nasobrahan din to sa ulan. Kasi nasa ROS to before. So, nung nagkasakit siya, nahirapan akong i-save siya. So, akala ko nga to guys, mamamatay na. Kasi kahit na-ikat ko siya, tapos itanim ko, air dry ko, itanim ko, ang nangyayari sa kanya nalulusaw talaga siya. Hindi ko alam kung bakit. So, buti na lang guys, nung nainis na ako, pinabayaan ko. So, tinabihan ko na lang siya ni Madiba. So, ayun, nakita ko nag-grow siya. So, gusto niya siguro may katabi siya. Ayan, kasi nung tinabihan ko siya ng Madiba, nag-grow. Ayan, kasi unti-unti talaga yan guys nalulusaw. Kahit na, kinat ko na yan siya. Healthy naman yung natira. So, wala pa rin. Hindi ko na siya pinansin. Tinabihan ko na lang ng Madiba kasi iniisip ko, kung mamatay siya, meron ng Madiba dito. Oh. So, ang nangyari, nabuhay siya. So, haba na to guys. Diba, napakita ko na to sa inyo nakaraan. Kinat ko siya, nilagay ko dun sa isa kong arrangement. So, kapag mahaba na yun na yung kukuhanan ko ng cuttings para maitanim ko sa separate pot at papatrail ko na talaga sila guys. Ayan, so, pinopropagate ko lang kasi, gusto ko kasi to guys, variegated siya. Tapos, ang ganda ng color niya, ayan kapag stress. So, ito naman yung guys, so, mother plant ng ating donkey's tail, ayan siya. So, ito parang matutuyo. Kulang sa tubig to guys. Yan. Kasi spray lang yung ginawa ko dito guys. So, ngayon tuyo na naman siya. Kasi grabe yung init talaga dito. Ito yung mga propagation natin guys before ng sedum burrito. Ayan siya. Napapansin ko meron na siyang mga bagong usbong na babies. Tapos yung mga leaves na nilagay natin dyan guys, may mga tubo na siya. So, siguro nagustuhan nila talaga nilagay sa area na to. Ayan, nagustuhan siguro nila dito kasi ang ganda nila Kasi ito yung donkey's tail natin guys. Ayan siya. Ito yung pinropagate ko. Galing siya dito. So, ito naman galing dito. Ayan siya. Ito na yung mother plant niya guys. So, marami na namang babies. Tapos, parang ang tataba talaga nila. And ang ganda ng nila guys. Yung ikot ng leaves nila. Super ganda. Tingnan nyo. O, diba?
Super healthy. Tapos yung isa natin, yan, propagation lang din yan. Ayan o, tingnan nyo guys. Nagugustuhan nila dyan, sobrang taba nila. As in, ano din, hindi sila nag-etiolate dito guys. Kasi dito banda na area ay bright shaded talaga. And hapon guys, nainitan na sila dito. Kasi kapag yung init dito na banda sa baba dumadaan. Ayan, so yan guys, magre-rearrange ako ngayon and ipapakita ko na lang to sa inyo guys kapag na-rearrange ko na. So sa ngayon, ayusin ko muna to guys para habang hindi pa mainit. Ayan, kasi mamaya mainit na naman yan guys. So medyo makulimlim ngayon kasi tingnan nyo guys yung panahon dito. Ayan. Ayan, medyo makulimlim. Kahapon medyo umambon pero hindi naman siya guys nagtuloy. Nagdilig nga ako kahapon eh. Nasa ROS natin na mga succulents. Dinilig ko. Ayan. So, that's all for today's video guys. Ayan. Ipapakita ko na lang to sa inyo kapag naayos ko na. So, sa ngayon, ayusin ko muna to para matapos ko na siya. Ayan. Pasikat na yung araw guys. So, ayan. Actually, ano na ngayon? 7 AM na. Pero, ayan, kakalabas lang nung araw kasi nga medyo makulimlim. So, ayan, mag-start na tayo mag-ayos para mamaya naayos ko na sila. Mainit na kasi guys. So, that's all for today and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye.